Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-29 ng Enero ay mula kay San Marcos. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, at dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa'y hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapangmunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, may tig-60 at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, "Makinig ang may pandinig." Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, "Pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila." Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang mga talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang iba pang mga talinhaga? Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay ang salita ng Diyos, at ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit, hindi ito tumitimo sa kanila kaya't hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa may matitinik na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May titig-30, may titig-60 at may tig-100. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Sister Aji Romance, Sower. Magtanim ay di biro. Linya sa isang lumang kanta na naaalala ko kaugnay sa ating ebanghelyo. Tunay na ang pagtatanim ay mahirap at di biro, ngunit kapuna-puna na di katulad sa ating mga Pinoy ang pagtatanim noon. Mas angkop ang paghahasik kesa mas pinaghahanda ang pagtatanim ito. Sa ating bansa, inihahanda ang lupa bago magtanim. Ito'y mahabang proseso bago pa itanim o ihasik ang binhi. Ngunit sa talinhaga natin ngayon, may tila iba't ibang klase ng lupa ang nahasikan. It has been established when the parable was explained that the seed is the word of God, and the seeds fell on different kinds of grounds, which gave different yields too. Hanggang ngayon, patuloy na inihahasik ang salita ng Diyos at lahat ng nilikha ang hinahasikan. Ngunit iba-iba ang pagtanggap sa salita ng Diyos.
At dito rin nakadepende ang paglago at pagyabong ng salitang buhay sa bawat buhay natin. Bagamat ang bawat believer ay dapat sower din ng Word of God, lahat tayo ay mga lupa din na nahasikan. Kamusta naman kaya ang binhing na itanim sa atin? Nagbubunga kaya ng pagbabago tungo sa kabutihan, pagmamahal, pagpapakumbaba at kagandahang loob? Kamusta rin kaya ang ating paghahasik? Di raw biro ang magtanim, ngunit tayo ba ay nagtatanim ng mabuting balita sa puso ng marami? Ang ating paghahasik ba ay di lamang sa salita, ngunit sa gawa rin? Let us pray. Lord, make your seeds of love grow in me, that I may sow it to many. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.